Umuugong ngayon ang balita na ang Philippine Navy ay nasa malapit ng punto ng pagkakaroon ng isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan nito. Ang posibleng pagbili ng HDF 6000 frigate, isang makabagong disenyo mula Timog Korea na madalas ilarawan bilang may kakayahan at lakas na katumbas ng isang modernong destroyer. Sa kasalukuyang sitwasyon ng tensyon sa West Philippine Sea, ang pagdating ng ganitong klase ng barkong pandigma ay hindi lamang simpleng modernisasyon. Ito ay magiging malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay handa ng magtanggol, hindi lamang magpakita ng presensya, kundi maglatag ng tunay na maritime deterrence laban sa sinumang susubok lumabag sa ating karapatan. Sa loob ng maraming dekada, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay umaasa sa mga luma at madalas ay second-hand na barko. Ang pagdating ng Jose Rizal class frigates ay tinuring ng malaking hakbang, ngunit kung ikukumpara, ang HDF 6000 ay isang generational leap, isang barko na magbibigay sa atin ng kakayahang ipakita ang lakas, ipagtanggol ang soberanya at makipagsabayan sa mas malalakas na hukbong pandagat sa Asya. Puso ng kanyang kakayahan ang 48 cell vertical launch system, VLS. Sa pamamagitan nito, may kakayahan ang HDF 6000 na magpalipad ng ilan sa pinaka-advanced na armas na maaaring makuha ng isang bansa, mula sa SM-3 at SM-6 para sa missile defense, Tomahawk cruise missiles na kayang tumama sa malalayong target sa lupa, hanggang sa VLASROC para sa anti-submarine warfare. Dagdag pa rito ang 16 na Seastar SSM 710K anti-ship missiles, isang 76 na milimetro rapid fire gun, next generation close-in weapon systems, CIWS, gaya ng 35mm Gok Dennis at makabagong torpedo tubes. Sa madaling salita, ito ay hindi na basta frigate. Ito ay isang multi-mission warship na magbabago ng kabuuang balangkas ng ating hukbong dagat. Hindi lang armas ang lakas ng barkong ito. Mayroon din itong AESA radar para sa malawak na 300 at 60-degree tracking, advanced sonar systems, electronic warfare suites na kayang magpahina o magdaya ng mga kaaway, at maging mga counter-drone systems. Patunay na ito'y dinisenyo para sa hinaharap na labanan sa dagat. Maraming eksperto ang kumpara sa kahalagahan nito sa simbolismo ng Yamato ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi dahil sa laki, kundi dahil ito'y magiging sagisag ng ating pambansang determinasyon na gaya ng Yamato na simbolo ng dangal at lakas ng Japan noon. Ang HDF 6000 ay maaaring maging simbolo ng tapang at paninindigan ng Pilipinas ngayon. Bukod sa kakayahan, mahalaga rin ang aspeto ng geopolitika. Sa mga nakaraang taon, lumalim ang ugnayan ng Maynila at Seoul, mula sa Jose Rizal class frigates hanggang sa FA-50PH fighter jets. Ang pagkuha ng HDF 6000 ay hindi lamang magpapalakas ng hukbo, kundi magpapatatag din ng ugnayan sa Timog Korea at maaaring magbukas ng mas malawak na kooperasyon sa armas, training at suporta sa lohistika. Pasok din ang barkong ito sa Horizon 3 Modernization Program ng AFP na naglalayong magkaroon ng makabagong, self-reliant at world-class na sandatahang lakas pagsapit ng 2030. Ang HDF 6000 ay magbibigay ng tunay na blue water capability na magpapahintulot sa Navy na maglayag ng malayo, lumahok sa multinational exercises at magkaroon ng matatag na presensya sa mga pinagtatalunang teritoryo. Hindi rin matatawaran ang papel nito sa Horizon 3 Modernization Program ng sandatahang lakas ng Pilipinas, na may layong magtayo ng makabagong, mas self-reliant at mas handang hukbo pagsapit ng 2030. Ang pagkakaroon ng HDF 6000 ay magbibigay ng tunay na blue water capability sa ating hukbong dagat. Ibig sabihin,
kakayahang maglayag at magsagawa ng operasyon hindi lamang sa loob ng ating karagatan, kundi maging sa malalayong dagat. Ito ay magpapalakas sa ating partisipasyon sa multinational exercises, humanitarian missions, at magbibigay ng matibay na presensya sa mga pinagtatalunang teritoryo tulad ng West Philippine Sea. Ngunit naroroon din ang mga hamon. Madalas ay naaapektuhan ng politika ang malalaking proyekto ng modernisasyon. Kung magkaroon ng pamahalaang hindi prioridad ang pagpapalakas ng hukbo o isang leader na maaaring magpakompromiso ng soberanya kapalit ng pansariling interes, maaaring maantala o maibasura ang proyekto. Kaya't iginiit ng maraming eksperto na ang mga programang gaya ng HDF 6,000 ay dapat ituring na pambansang agenda, hindi basta isyu ng politika. Kung tuluyang maisa sa katuparan ang HDF 6,000, ay magiging pinakamakapangyarihang barkong pandigma sa kasaysayan ng Philippine Navy. Hihigitan nito ang lahat ng nakaraang barko, hindi lamang sa armas kundi pati sa kakayahan at prestihiyo. At higit pa sa lahat, ito'y magiging malinaw na pahayag sa rehiyon at sa mundo. Ang Pilipinas ay hindi na lamang nakatingin mula sa gilid, kundi isa ng bansang handang manindigan, magtanggol at magpakita ng tunay na kapangyarihan sa karagatan.